So gusto mo ng PCX kaya lang masyadong mahal, meron tayo nakita dito kalahati lang ng presyo ng PCX, pero tingnan nyo naman, kaloka-like talaga. Silipin natin ngayong araw itong Motorstar Easy Ride 150p. Tara! Sa front looks yan, sa babanaag mo talaga yung pagka-sleek ng face ng PCX. Kung mag-agree kayo sa akin, comment nyo naman sa ibaba. Parang yung kasi yung nakikita ko sa kanya eh. Nasa kanya din yung windshield na nakaka-add ng ease sa atin sa mahabang biyahe dahil nababasag niya yung malakas na hangin. Plus, naka-projector lamps tayo pagdating sa mga ilaw. Tapos yung kanyang headlight ay split LED na rin. So, napakaliwanag na neto pagdating sa madidilim na lugar. Pagdating naman sa decals, meron lang tayo dito nakalagay na Motorstar. Parang meron pa siyang mga design dito na kunwari ay vents. And then sa tapalodo naman, nakasulat lang sport, tsaka naka-disc brake na rin tayo dito sa unahan. So nakakatuwa sa kanya, Nedises, meron siyang silver material dito na parang sobrang kinang niya dahil meron pa siyang daytime running light. Plus, may option ka rin kung gusto mong patayin siya at makatipid ka sa baterya sa umaga dito sa kanyang switch. Nakakatuwa din kasi hinahanap ko, akala ko ito yung turn signals niya. Nandito pala yung turn signals niya sa magkabilang gilid. Ayun o, diba? Napaka-sleek ng datingan. Meron tayong telescopic fork na suspension para sa unahan. Maganda sa kanya, Nedises, naka-tubeless tires na siya. 100 by 80/14 sa unahan habang 120 by 80/14 naman sa likuran. Pero ako ay highly recommend na palitan nyo siya ng Zeneos tires para makasigurado tayo na hindi tayo madudulas kapag medyo basa yung kalsada o kaya naman medyo maalikabok. Ito yung gamit ko personally, Zeneos tires. Napakapogi din ng kanyang digital meter panel. Nedises, ayan o. Turn signals dyan mo na makikita. May fuel indicator din kung low fuel ka na. Ayan o. Kumpleto, may orasan, may voltmeter na napakahalaga, RPM indicator at speedometer. Sobrang lakas din na dating na itong naked handlebar niya, oh. Nakuha niya talaga yung taste nating mga Pilipino kasi iba nagpapamodify pa ng ganyan. Pero dito, napakalinis tignan ng kanyang stainless na naked handlebar. Napaka-elegante niya, Nedisense. Plus, kung makikita ninyo, yung visor niya extended hanggang dito. Merong shade kaya mas kitang-kita natin or mas visible yung ating digital meter panel. Lalo na kung magdadrive kayo ng ganito na tanghalin tapat. May dalawa din pala siyang buttons dito para makonfigure mo yung gusto mo makita sa meter panel niya. Pwede mo makita yung mga trip meters mo, total odometer, tapos pwede mo rin siyang i-reset dito sa kabila na button. Kung mapapansin nyo, disusi pa ang isang to, pero ang maganda sa kanya, nandito na yung convenience ng pagbukas ng seat. Pipindutin mo na lang dito yung seat at saka ng fuel. So pag magpapagas ka, di mo na kailangan tumayo dahil dito mo na lang bubuksan yung inyong pinaka-fuel. Oh, diba? Sobrang convenient nun. Plus, dahil nasa unahan yung inyong gas tank, madaling i-balance yung motor kasi nandito yung center of gravity natin. So kahit mag-angkas ka o kaya magkarga ka sa likuran, ay balance pa rin yung inyong takbuhan. Speaking of fuel tank, napakalaki ng kanyang fuel tank, Nedises, dahil meron po itong 10 liters na fuel tank capacity. O diba? Sobrang laki na nun. Usually hanggang 8 liters lang yung mga ganitong sisi ng motorsiklo, pero ito 10 liters. Para sa akin, Nedises, isa sa pinaka-poging angulo niya ay itong side profile. Kung makikita nyo, naka-upright sitting position ako. Meron tayo ditong space para kung gusto mo mag-cruising style, nangangalay ka na, pwede rin. Tapos, napaka-pogi na itong side profile na to dahil minimalist lang siya. Meron lang tayong Easy Ride dito na naka-emboss na emblem. Tapos, yung pinakatapakan ng pillion ride, super sleek dahil part na siya ng assembly dito. Ayan, no? Pwede mo palang ibabayan at yan pala yung tapakan ng pillion ride. So, nakuha niya rin pati yung mga ganong ka-sleek na designs. And then, hindi lang siya basta plain. Super ganda ng mga shapes and lines niya dito. Plus, napansin ko lang din, may grab bar siya specific para sa angkas, oh. And I think pwede na din to magsilbing pinaka-bracket for your top box kung gusto mo magpakabit ng extra storage. Medyo plain and simple nga lang yung kanyang pinaka-heat guard. Tapos, naka-dual shock naman tayo dito sa likuran. At dito mo naman makikita yung kanyang cooling system. By the way, Nedises, may iba pa pala siyang kulay. Meron tayo ditong red at saka blue. Pero wala pa dito yung display nung black. Meron din silang black. Alin sa mga kulay na yan ang favorite nyo? Comment nyo nga sa ibaba. Tingnan nyo naman yung taillight, Nedises. So, napaka-futuristic niya. Parang may mga daytime running light din siya dito. Tapos, all LED na rin siya. Pag pinindot mo yan, lalo pa lumalakas, oh. May stop lamp siya. May designated na rin siyang ilaw para sa ating plaka at saka added reflector para visible tayo sa gabi. Tapos, ang nakakatuwa sa kanya, Nedises, parang sa click naman yung kanyang mga turn signals. Hindi siya full assembly dito. Naka-disc brake na rin po pala tayo dito sa likurang bahagi, Nedises. At ang maganda sa kanya, meron siyang built-in na tire hugger. So, napakanit ng design niya. Hindi basta-basta tatalsik kung saan yung dumi. Lalong-lalo na kapag nagdadrive tayo kapag maulan. Napansin ko lang, Nedises, medyo iba yung kanyang upuan. Para sa akin, mas manipis siya ng konti. Pero ang maganda sa kanya, napakalambot ng kanyang upholstery, oh. Kaya kapag umupo ka, talagang damang-dama mo yung comfort. Tapos, may separation din yung pinaka-driver at saka yung pillion ride. And then dito sa pinaka-seat cover niya, makikita nyo rin yung tatak na motor
Motorstar. Buksan naman natin yung seat. Ang ganda ng seat niya, netizens, so, kasi nag-i-stay siya into place. So, subukan natin kung kakasya itong aking ID helmet na Immortal. Full face to. I think hindi siya kakasya. Testing natin kung half face. ID helmet Venom natin na half face. Ayan, yung half face, kasyang-kasya dito nang walang kahirap-hirap. So, napakalaki na rin na kanyang seat storage niya, netizens, na pwede na dito yung mga essentials ninyo na jacket, raincoat, papeles ng motor, at saka kung maglo-long ride tayo, pwede na dito yung bag ninyo, kaya yung mga pinamili ninyo. Dahon type yung kanya mga side mirrors. At tingnan naman natin yung mga pindutan niya. Ang maganda sa kanya, netizens, meron siyang passing light. Tapos dito mo rin makikita yung high beam and low beam. Pakinggan natin yung busina niya. Uy, malakas din. And then, turn signals. Tapos sa kabila naman, meron tayong kill switch, activate. Tapos yung switch ng ilaw kung gusto mong patayin sa umaga. Pero dahil sa LTO, dapat naka-always on na. Kahit hindi mo na yan galawin. And then, naka-push start na rin tayo. At ang maganda sa kanya, may built-in na voltmeter na doon. Pero meron pa rin siyang backup na kickstart. So, kapag na-discarga tayo, meron pa rin tayong peace of mind na mapapastart natin yung motor. Stig, di ba? Muntik ko na makalimutan, netizens, may bulsa pala siya. O, napaka-seamless ng pagkakadesign ng bulsa niya. Halos hindi mo halata. Tapos ganito lang siyang buksan, no? Press mo lang na ganyan, lalaglag na siya. At hindi papatalo dahil USB ready na yung kanyang charging port. O di ba, napaka-modern na rin ang feature nito. Syempre, testing natin kung kakasya nga ba yung ating iPhone 14 Pro Max 1TB fully paid. Kasya! Panis! So, pwede ka na mag-charge ng inyong smartphone while traveling. Ngayon, para sa tanong ng karamihan, ano nga ba ang makina nito? Meron tayong 4-stroke, overhead cam, 2 valves engine, of course, CDI na with electric and kickstart. Automatic transmission nga pala ang isang to, kaya gas and go ka na lang. Tapos, 149.6cc to be exact ang kanyang displacement. Ngayon, kung meron man akong points for improvement or i-wish pa para sa motorsiklo na to, yun ay carburetor type pa siya. Kaya meron siya average fuel consumption na naglalaro sa around 30 to 32 kilometers per liter. Still may vary, of course, depende sa driver, sa throttle habit, at sa road condition. Pero may advantage din naman ng mga carburetor ng motorsiklo dahil kabisado ito ng mga typical na mekaniko kahit saan. Marami na rin tayong mga user ng Easy Ride, lalo-lalo na sa Visayas at Mindanao, kaya sila yung nagpatunay na reliable din ang engine ng Motorstar. Ang tanong, magkano nga ba itong Easy Ride 150p ng Motorstar, netizens? Ito ngayon ay meron lang SRP na 71,000 pesos. Ganun lang siya kamura. Halos kalahati lang siya ng presyo ng PCX. Pero kitang-kita nyo naman yung looks, nakikipagsabayan na. Pati yung mga specs and features, napaka-modern na. Ngayon, available yan dito sa Motorstar Olivares, Binyan, Laguna. Pwede nyo siyang i-visit, kakalapag lang, pati ng ibang color variants. Kung gusto nyo naman mag-installment, ang down payment neto ay 23,100 pesos. Tapos mag-monthly ka for 3 years ng 3,161 pesos. O diba, napakaganda ng hatid ng Motorstar sa atin, lalo-lalo na sa mga gusto ng magandang motor, pero hindi ganun kamahal. Pero reliable pa din. Kayo, netizens, nagustuhan nyo ba ang bagong Easy Ride 150p? Comment nyo naman sa ibaba. Ano pang mga ibang motorsiklo ang gusto nyong i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.